Hello mga papsi, nandito tayo ngayon sa shop. Ipapaayos natin ang ating side wheel dahil lumuwag na ang mga rayos niya. Ataka nga ako bakit lumuwag siya. Ito nga pala yung binili ko few months ago. Ilang buwan pa lang ay lumuwag na. Kaya ito dinala ko kay kuya, binabaklas niya na ngayon yung gulong. Ang gagawin niya nga pala ngayon ay higpitan lang yung mga rayos. Hindi ko na muna papapalitan ng bagong rayos. Ang importante lang sa ngayon ay may magamit kami para din hindi maingay at para din hindi delikado pag tumatakbo. Ipis na rin yung gulong. Hala. Nagtataga lang muna. At ayun nga guys, medyo manipis na rin ang aming gulong. Naaalala nyo, ito nga pala recap lang ng binili ko o second hand. Dahil nga medyo kapos sa budget nung time na yon. Hindi ko rin naman siya tinatakbo ng malayuan sa ngayon. Dito lang malapit sa amin. At paghatid-hatid lang kay mama at kay titoy. At paghatid rin sa mga estudyante. Kaya pansamantalain na muna. Obligado talagang tanggalin yung gulong pagka mag-aalay ng rayos at ng side wheel. Pag-aalay nito, eksperto lang talaga makakagawa nito pero napag-aaralan din naman. Noong nakaraan sinubukang higpitan kaso lumuwag din kalipas ng ilang araw. Lumuwag siya kasi hindi ko naman talaga nabaklas talaga yung side wheel. Dahil kulang nga tayo sa tools kaya yun. Hindi ko siya naayos o nahigpitan lahat. Kaya dapat importante talaga pag meron kang sasakyan, meron ka rin mga tools. Ako kahit hindi ako marunong, sinusubok-subukan ko magawa. Kung ano lang yung makakaya ko. Pero pag hindi na kaya, dadalhin na talaga sa shop. Dahil eksperto lang talaga makakasolve ng problema natin pagdating sa mga ganito. Walang masama na sinusubukan mo yung mga bagay-bagay na hindi mo alam. Halos lahat doon din naman nagsisimula yung walang alam. Pero pag natuto ka, pagdating ng araw, skill mo na pala yun, hindi ba? Kaya malaking bagay talaga yung marunong ka. Kung sa malaki na yung natitipid mo, anytime na masiraan ka, maaayos mo kaagad. Etong tools nga pala na hawak ni kuya, ito yata yung tinatawag na balancer. Dito inilalagay yung rim para malaman mo kung pantay na yung ikot o hindi pa. At kung hindi pa, pipihit-pihiti mo lang din hanggang sa pumantay na yung ikot o hindi na gumigewang. Na natin si kuya kung paano gagawin niya. Nakita nyo guys yung gewang? Ganyan din siya pag nakakabit sa sidecar ko. Kumakalampag siya, halos nakakahiya pagka may nadadaanan ako napapatingin. Ang nakakatakot pa doon ay pag makalas yung gulong o yung side wheel. At ayun nga guys, mukhang may problema. Hindi umiikot yung bearing. Hindi ko alam kung nasira o naipit lang. Hindi na pa maayos. Kami lang kasi ng kapatid ko nag-ano niya, naglagay ng bearing. At ayun nga guys, hindi nakapasok na maayos yung bearing. Siguro dahil sa spacer na nilagay namin pang gitna. Part na yan, sinusubukan ni kuya ipasok yung bearing. Pinupukpok niya, tinitignan niya kung kulang lang talaga sa pukpok. Kinakabit na ulit ni kuya, titignan niya kung sasabay na sa ikot yung bearing. Dahil kung hindi siya iikot na maayos, hindi rin siya maalay na maayos. Pasensya na nga pala kayo sa video ko hindi ko masyadong itinuto kay kuya kasi baka mailang si kuya at mahiya. Sa part na to, tinitingnan na ni kuya kung sumasabay na ba yung bearing o hindi pa. Dapat kasi maluwag ang pag-ikot niya.
Ayaw pa rin talaga kaya binaklas ulit ni kuya. Sinubukan niyang lagyan ng grasa at ng langis. Kailangan ba yan saktong-sakto lang dun sa may pinaka-bearing niya na yung gitna na yan? Yung mga bearing na yan, pagka ano ka lang, sobrang, kami nga lang, pagpasok dito, ayaw nang mix. Oo, yung ganun nga eh. Yung pag ano ko pa lang din yan noon eh. Tataka ko ba't ang higpit na Paglagay eh. mo lang, mahigpit siya lang sa Pirated. Tulog. Tulog pa. Tulog pa si Lord. Ayaw niyo ikot. Wala guys, ayaw talagang umikot ng bearing. Kaya obligadong baklasin muna ni kuya. Titignan niya kung dahil nga ba talaga sa bearing o dahil dun sa spacer. Hindi ko rin talaga kasi alam yung tamang sukat ng spacer kung gaano kahaba. Basta yung naipasok na namin ng bearing, okay na yung putol namin. Hindi ko na nga pala nakuna ng video nung pinutulan ni kuya yung spacer. At sa part na to, naputulan na ni kuya yung spacer. At naikabit niya na rin yung bearing. Inuumpisahan na ni kuyang i-align yung side wheel natin. Naalala ko nga pala guys, kay kuya ko rin pala pinagawa yung panghulihan kong gulong nung bago pa yung motor kong si Carl. Kasi yung unang pagkabit namin ng sidecar niya, dahil medyo mabigat ang sidecar, lumuwag at naputol din yung mga rayos ng panghulihan kong gulong. Kaya sabi nung friend kong si Angel, dito namin dalhin kay kuya. Noong mga panahon na yun ay wala pang sariling shop si kuya, namamasukan pa lang siya. Sa paggawaan din yun ng tricycle o ng sidecar. Pero ngayon, dito sa bahay niya, meron na siyang sariling shop. Kaya kung naghahanap kayo ng mapagpapagawa ng tricycle o ng sidecar, or magpapaalay ng inyong mga gulong, pwede nyo bisitahin dito si kuya, sa kanyang shop. Dito lang yan sa Phase 1, tabi ng covered court, Barangay Bitungol, NHB North, Sagaray, Bulacan. Madali lang siyang hanapin guys, dahil dito lang siya malapit sa covered court. Tabi lang siya mismo. Kaya sa mga makakapanood nito na malapit dito sa aming lugar, pwede nyo siyang bisitahin dito. Ang presyo nga pala ng gulong na ipapaalay nyo sa kanya, pag sa kanya ang rayos ay 550 lang. Pero dahil nga pinahigpitan ko lang yung sa akin, ay 200 pesos lang. Siguradong matibay ang kanyang gawa mga papsi. Dahil yung ginawa niyang pangulihan ko ay hanggang ngayon okay pa. Kalagutukan yung bearing. Obligadong palitan na yun kuya. Pero magagamit pa naman. Ayun nga, sabi ni kuya, pwede pa naman daw. Pero babalik ako bukas para papalitan sa kanya ng bearing. Palalagyan ko rin ng lock yung nut niya. Nakakatakot din kasi minsan baka lumuwag at mabaklas. Medyo padilim na rin kasi at paggabi na. Kaya tapusin niya lang ito at okay na. Magkano na sidecar sa'yo kuya? Depende sa real. Depende naman pala. Semi-stainless ko, 4. Pag pure stainless, Pure stainless, pati mga pangilalim. Spring lang yung jet, 55. 55. Pagka yung kansa puro stainless, 30. Yung semi-stainless, bubong lang ang hindi stainless doon. Semi-stainless, bubong, tapos itong likod ng parte. Ayun ang hindi stainless.
So ayun nga guys, kung sino sa inyo ang may gustong magpagawa ng sidecar o tricycle or magpapaalay ng side wheel o ng gulong, pwede nyo puntahan dito si Kuya Jose. Dito lang yan sa may Bitungol, NHB no, sa Garay, Bulacan. Tabi lang siya ng court. Marami nagpapagawa sa kanya dito kaya kuradong okay na okay siya gumawa. Mga makakapanood nito at malapit lang dito, pwede nyo siyang dayuhin. At ayun nga guys, may naputol nga palang isang rayos kanina. Ginawan lang ng paraan kasi wala na rin mabibili. Yung extra ni kuya na rayos na nag-iisa, maliit lang din. Hindi katulad dito sa nakakapit sa akin. Yung style kasi na napagkakagawa nun sa akin ay sawali. Kaya medyo mahaba yung rayos niya. Ang importante kasi sa akin ngayon ay mapatibay ito, mahigpitan ng rayos para mawala rin yung kalampag sa sidecar. Konti na lang siguro to, konting pihit na lang ni kuya, matatapos na rin. Electrical tape? O ayun guys, tapos na. Pinabili niya nga pala ako ng electrical tape para lagyan daw ng electrical tape tong paikot para hindi pasukin ng tubig. Mas okay daw to kaysa dun sa goma o interior ng gulong. Kakabit niya na lang yung gulong. Tapos okay na, pwede na tayong umuwi. Inabot na ako ng padilim dito. Doon na lang sana niya kasi ako tinuturo sa isang kilala niya kaso medyo malayo dito. Kaya nakiusap ako sa kanya na gawin niya kahit hapon. Kaya hapon na ako pumunta rito. Dahil may pinaparas nga sa kanyang sidecar. Kaya inantay ko na lang talaga kung ano yung free time niya. Ang cute ng inflatable compressor niya, ang liit lang. Oh. Small but terrible. May maingay pa rin. Pinapilit yung ano niya eh. So paano guys, okay na. Uwi na ako, napagawa ko na. Pero kailangan daw lagyan ng tornilyo para dun sa nut niya kasi wala siyang lock. Maiksi yung kasi yung salpakan ng tornilyo. Kaya delikado. Pero okay na siya. Naputulan pa nga ng isang rayos kaya ginawa na lang ng paraan. Hindi na rin kasi makakabili ng bagong rayos dahil gabi na. So ginawa lang ng paraan. Pero okay na yun, importante. Wala na rin ayun nga pala, isa pa palang issue. Nasira na rin yung niya, yung tawag dito, bearing niya. Kaya obligado palitan na rin yung bearing. Pero pansamantala ngayon, okay na ako. Hanggang dito na muna ating video. Thank you for watching. Peace.